Magandang araw mga kaistorya. Welcome to our another topic na naman, another episode sa atin pong mag-istorya sa Info Vlogs. And this is your kaistorya, Ardison Tolibas Arsua, aka Papa Ardi. But before we continue, please subscribe on my YouTube channel, follow my FB page and TikTok account, mag-istorya sa Info Vlogs. 19,000 po mga kaistorya ang sinasabing ghost students sa mga private schools na ginastusan ng ating gobyerno amounting to 17 billion pesos. Yan po ang sinabi ng chairperson of the Senate Committee on Basic Education, Senator Win Gatchalian. Itong sinasabi ko pong 17 billion ay ito po ang programa ng e-GATSP or High School Expanded Government Assistance to Students and Teachers in Private Education, na kung saan magbibigay po ng mga scholarship program ang ating gobyerno sa mga senior high school students in a form of voucher. At yung pera po ay ida-download doon sa mga private schools. At yung mga private schools naman po, mga kaistorya, sila yung nag-o-offer ng scholarship program sa mga senior high school. Pera ng gobyerno yon, ibig sabihin pera ng tao yon. Alam nyo ba, in 2023 nag-allot ang ating gobyerno ng 52 billion pesos for that project. At sa 2024 naman ay 40.5 billion. Nagkaroon ng hearing dito kasi talagang napansin ng ating gobyerno na saan ba napunta itong 17 billion. At sinabi naman po according sa news mga kaistorya, sinabi po ni Ginoong Roderick Edsel Malonzo ng DepEd Monitoring and Processing na meron talagang ganon. May mga hindi pa nila ma-document ng mga estudyante pero nagastusan na. Sa kanilang investigation, may mga eskwelahan na nag-submit ng mga pangalan ng mga estudyante na hindi nila makita-kita ang attendance nito. Graduate pero walang attendance. Hindi nila ma-monitor kung sino ang mga estudyante na ito. Pero nagastusan na ng gobyerno. Ano ang punto ko dito? Baka pwedeng ma-change natin yung sistema o yung estilo ng pagbibigay ng scholarship program sa mga estudyante. Kasi kapag ida-download natin yan sa mga private schools na wala pang klaro na mga beneficiaries, hindi talaga imposibleng may possibility talaga na baka matukso yung tao kasi magda-download ng milyones di ba? Kung ako yung may-ari ng school, magda-download sa akin ng gobyerno ng milyones for the scholarship programs, talaga maghahanap ako ng paraan na hindi ko na maibabalik yun. Maghahanap ako ng maraming mga scholarship, maraming gustong mag-enroll sa school ko para yung budget hindi ko na maibabalik, hindi ko na maisasauli. Pero papaano kung kaunti lang ang nag-enroll sa school ko, kaunti lang ang nag-avail sa scholarship program ko, edi may matitira yan, may matitira. Buti sana kung matatag ka at honest ka at ibabalik mo yon, baka matukso. Ang mahirap doon kasi mga kaistorya, baka matukso
na para hindi maibalik yung pera ay maghanap na lang ako ng paraan na sasabihin kong may estudyante kahit wala para hindi na maibalik yung pera. Milyones na yun eh, nasa yun na yan eh. Ibabalik mo pa ba? Kaya yung mga ganun kasi na sistema nakikita ko, subject for corruption. Bakit hindi na lang manatili sa DepEd yung pera? Regional DepEd, provincial DepEd, city DepEd, magkakaroon lang ng isang division dyan na nakatutok lang sa ganung trabaho, yung pagbibigay ng scholarship benefit sa mga deserving senior high school students. At kapag ang isang senior high school student ay gusto mag-avail, pupunta siya ng DepEd. Okay? Tapos ang DepEd ang magbibigay sa kanya ng voucher. Okay? Tapos yun ang dadalhin niya doon sa school. At ang school naman ang mag-i-encash doon sa DepEd. Baka pwede yun. Pero bago i-encash yun, yung voucher, ay it must be supported by documents like attendance in class, ang kaniyang mga grades, at yung picture ng estudyante, at kahit yung sinasabing written statement from the student na talagang nag-aral siya doon at may signature niya. Sa ganung paraan, mami-minimize or if not totally eradicated ang corruption. Kasi kapag ibibigay mo yung pera, buti sana kung 100 lang yan or 1,000 lang yan, million yan eh. Bibigay mo yung pera sa isang school, wala pang beneficiaries, maghahanap pa sila. Posible, hindi po imposibleng, may posibilidad talaga na matutokso yung tao. Yun lang po mga istorya, yun lang po ang aking opinion. And for more video regarding these topics, mga social relevant topics, don't forget to subscribe on my YouTube channel. Follow my FB page and TikTok account, Mag-Istorya ta Infovlogs. This is your Ka-Istorya. My name is Arnison Tolibas Arsua, aka Papa Artie. Have a nice day.